Uh, I would like to honor our leaders, no? Pastor Cesar, Pastor Claudia. Without them, walang G12, no? Sa Philippines, no? And also, we are so grateful with our mentors, Pastor Bishop Uriel and Pastor Geraldine, no? Thank you po, Pastora, for sharing this platform to us. And I'm so excited. Okay lang, Pastora, magbisaya ko, Pastora. So, Bisaya ako, taga from Cebu, no? So, pero sa Bataan yung ministry ko. So, pag-usapan po natin yung the requirements towards the next level. Lahat po ng bagay, bago mo makuha, before you can get anything, you have to pass the requirements. Amen? Kukuha ka ng driver's license, may requirements. Anong requirements ng driver's license? Number 1, PSA, birth certificate. Pag pumunta ka ng PSA, may requirements na naman. And sad to say, no, people wanted to go to the next level and neglecting the requirements. So ngayon, meron lang mga simpleng requirements, no, if we want to go to the next level. Kung mapansin ninyo, dito sa ICU, ang heartbeat bitaw, ganun na, up and down lang, no? So life is, it's either you are ascending or you are descending. Pag tinanong mo, kumusta ka na, ganun pa rin. Walang ganun pa rin. Kaya kung sinabing ganun pa rin, patay na po yun. No? So it's either you are progressing or you are regressing. Amen? Now, ang una po talagang gusto ni Lord sa atin, when we do our best, only then God will move and connects. Kapag hindi mo pa ginawa yung best mo, di rin gagalaw si Lord. Amen? Di man mo mailad si Lord. Inem to pa, di ni mailad si Lord oy. No? Ihatag imong best. Amen? Imo na ganing ihatag imong best, doon naging mahitabo sa imong ginabuhi. Okay? So gusto nimo mohatag si Lord og best, ikaw wa kay gibuhat. Sa man sitting pretty, dawat lag limpyo. So the first requirements na dapat maintindihan natin yung the word separation. Sabihin mo sa katabi mo separation. So sino mahilig sa separation? Separation fee. So dito po sa John 13:31 sabi rito, when He was gone, Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. Nung nawala si Judas, no? The Son of Man was glorified. Napansin niyo ba, 3.5 years, ilan ang member ni Jesus? Ilan member niya? 12 lang, no? Grabe do sila, hindi nag-grow. Pero pag alis ni Judas, nung nawala si Judas, ilan naging member? 120. Few days later, 3,120. So doon naging separation. When Abraham was called by God, God told him to separate from his homeland, from his relatives. Ang problema, si Abraham, nagkaroon siya ng partial obedience. Alam niyo ba ang partial obedience is disobedience? Sabi niya, iwanan mo yung kamag-anak mo. Binitbit niya si Lot, alala niyo? Si Lot, salot talaga yon. Pwede ba mag-disconnect ka na sa mga pinaiwan na sa'yo ni Lord? Ang problema, hanggang ngayon talagang nakakonect ka pa. Amen? Alam nyo, you can never move forward without this connection to the past. Doon ay doon ka magkumpare, nag-inom sila ba niya, nahubog, pag uli nila, naman sa isla, yun sila, pre, uwi na tayo, pre. Uwi na sila, sagwa na sila. Sabi ng isa, pre, murag wa man ta mo abante. Sa pre, hubog lang ta, lasing lang tayo, pre, mabanti na ho tayo. Sagwan pa rin, tumitilaok na yung manok, pre. Mag-uumaga na, pre, parang malayo pa tayo. Pre, malapit na yan, lasing lang tayo. Sagwan sila ng sagwan, pumutok na yung araw, napansin nila, hindi sila umabanti, nakatali pala yung bangka. Hindi kaya hindi umabanti ang simbahan natin kasi may nakatali pa sa'yo? Sabi, inay mo to putla na ba? Sigong tago-tago. Malay mo, ngayong araw na ito yung ginawa ni Lord para maputol mo na yung nakatali. You can never move forward without cutting off the ropes in the past. Ang ganit sinabi ni Pastor Bong it's not about the falling, it's about the calling. May lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, hindi na ko karapat-dapat sa Lord, bumagsak ako. Sabi ko, ang arte mo naman, kailan ka ba naging karapat-dapat? Matagal na, oy. Just raise up and then move forward. Kablitay mo ito ba? Banti ta ba? Banti. Ayaw baguan, baluya-luya, no?
Abanti lang. Amen? God is not counting how many times you fall. He's counting how many times you rise up. It's about the rising. Amen? Murag din ba, doon ay mo rise up na karon diri ba nga dugay na nagpahuway ba? No? Bro, listen nang magpahuway bro, diretso na sementeryo. Kinahanglanon pa kanamo ha. Nalala ko, I was in a ministerial, no? Binote ko nila as president, sabi ko, di lagi ko pwede kay kanang ano ba daghang kay kuan ba ng commitment ko sa church and then sa network. Sa gila kasi hindi ka man na presidente, di mo ka presidente. Then I started to ask them. Sabi ko, mga pastor, kumusta ang inyong evangelism? Kumusta ang inyong discipleship? Doon na pa ba tayo fire? Yung sabi ni Pastor Bong kanina, dapat grow your fire. Tahimik sila. Alam niyo, ito, payong kapatid. Kung hindi ka na maalam sa evangelism, hindi ka na rin maalam sa discipleship, magpa-insured na ho kayo. Kasi kukunin na kayo ni Lord. At least pag kinuha ka na, yung iyak ng asawa mo, kalahati lang, yung isa nakangiti. Imagine, premium yung insurance mo. Pag umiyak, si tatay, 10 million din to. Di ba ang saya noon? Kaya ako nagpa-insured ako eh. Pero, siyempre, on fire friends evangelism, ha? Delikado ba? Ingay mo to pa, delikado kayo. So, very dangerous kapag alam niyo po ba, na-attach ka sa mga wrong people. Kasi sila yung mga bumbero eh. Di ba kakantsawan ka nila eh. Disciple. Ay, alam na namin yan. Sabi niya, manlalamig ka rin. Ipaprophesy pa siya nung I was new in the, bago sa G12 noon. So I started sharing the vision to the pastors. Meron isang pastor na matanda na. Tapos nakangiti lang siya. Nginginti-ngitian niya ako. Sabi, bro, sabi niya sa akin, ganon din ako dati. After 3 years yan, lalamig ka din. Nag-prophesy pa. Sabi ko, with all humility po. Kinahay ko si Gerald. Sabi ko sa kanya, Pastor, 12 years na po ako sa vision and the fire in my heart is still the same today. Amen? Sabi ko sa kanya doon. So, sometimes we don't know na what keeps us holding on. Mayroong separation. Tingnan ninyo, very dangerous yung connection mo sa maling tao. Amen? Dapat mag-connect ka sa mga tamang tao. Huwag kang mag-connect sa mga taong may tama. They're so dangerous. Amen? Ang problema, best friend mo pa, lagi kang binubugahan. Grabe yun, iba? So, naalala ko, I was in an island, no, na may dumalaw kami. Tapos mayroon doon na nag-G12 sa noon, hindi na siya nag-G12 ngayon. Ang sabi niya sa akin, Pastor, ang G12 kasi hindi siya nag-work sa amin eh. Sabi ko, Pastor, ano pala yung church mo? Christian church yan? Oo. Kasi po ang G12, Great Commission and Great Commandment. Bakit hindi effective? Baka kulto yung church mo. Nag-isip siya ba? Sabi ko, alam problema ni mo, Pastor? Sabi ko, bisag, mura kag ita ba? Nakita na kayo ng Aita? Meron kong kumparing Aita eh. First time nila bumaba sa bayan, nakita niya yung gripo. Pagbukas, ang daming tubig. Sabi niya, Lord, answered prayer. Ito yung problema namin, ito yung solusyon kasi doon nagigib sila sa mga bundok, sa mga gilid-gilid, mga bangin. Pagdating ng gabi, ninakaw niya yung gripo, tinakbo niya. Allah, pagdating, mga kababayan, solusyon. Pagsuksok sa kahoy, pag-ablewa, ginigawas tubig. Inay mo tupad, parang ikaw ba? Dugay nag-GT, wag yun agas. You can never be connected if you don't disconnect. Amen? Di pwedeng sakang direpre. Connected ka sa G12. Yung kaibigan mo, anti-G12. Maglakad ka ganun. Bakang ba? Parang ang hapon. Mga sakang na Christian. Kita na ba kayo ng sakang na nag-G12? Magla-life class. Pag nahirapan, tigil muna. Magbalik ng tag-Bible study, bro. Listen mang cell group. Klaro, inay mo tupad pag sure ba? There should be separation. Amen? Tingnan nyo, when Judas was gone, nung wala na yung betrayal, no? Betrayal is not done overnight. It started small, then leads to bigger things. Pag yung spirit of betrayal moabot ni mo, it builds complacency.
It builds inconsistency. Si Judas, dili man to tao, espiritu man to. When you wake up in the morning and you don't pray, you don't worship God, that's a betrayal. Amen? Adlaw-adlaw ka, unahon pa nimong cellphone, unahon pa nimong paglungag, mga nanay, betrayal na. Dapat, first God, first the Lord. First the Lord. Amen? First the Lord. Nagloading pa itong uban ba? First the Lord ba? Unahang Ginoo. First the Lord. Inay mong tupad. First the Lord. When was the last time you cry under the presence of God? Mga betrayer. Muhilak pa unay pray, Lord, salamat sa akin. Kadali magugulod God. Sabi ni Pastor Roger, mga busy people. Yun ang mga pumapatay talaga yan ng calling, yung busyness. Amen? So that it's about time for us. Alam niyo po ba, don't betray the Holy Spirit. Ibinigay ng Lord sa atin. Sabi ni Lord, sabi niya sa mga alagay, wait for the promise. Do not go. So wait for the promise. When we wake up every day, do not betray. Wait for Him. No? I love yung senior ni Pastor Roger sa regional conference. Di ko gusto niya na-ignite ako dahil sa music na aking narinig. I just want the pure presence of God. Sabi ko, nga, no? Kasi, di ba kailangan natin may sounds pa parang nagda-drugs pa, nahay ka na naman, no? Maganda ng sounds, di ba? Di ba? When I look into your holiness. When was the last time that it's you and your God with authentic heart, Lord, I thirst for you, Lord. I need your presence, Lord. Di ba nakasinati na tagpresensya sa Ginoo? O pasensya na lang sa Ginoo atong nasabi. When you're under the presence of God, you can help but you cry, di ba? Tears will just start to fall. Asa naman to? Wa na di kami ngawa ato. Nya may gana ka pang mag-next level. Pagpuyo dong. It's about time that we will move ourselves, detach, stop the betrayal, start again fresh with God. Sinabi sa amin ni Bishop, sabi niya, let's get back to, let's worship God. Spend time with God. Amen? Kaya nung sinabi ni Bishop, di ko magawa sa akong balay, na di saan ako masinati ang presence of God. Amen? I remember sa isang conference, sabi ni Pastor Cesar, you have to spend 2 hours. You give your tithes. We have 24 hours. Pila may tithes, anak? Ihatag nas Ginoo, kawatan man po ning uban. Mo pray 2 minutes, na di kay power, anak. Ngonang, iagi na lang pangisog ba? Praise the Lord, hallelujah, amen! Habulan na di kay magisinggit ng habulan, sabi ni Bishop, the axe is dull. Nga naman, wala naman ka sa presence sa Ginoo. Amen? Kita na ba mong isda nga di kay ba mo langoy? Naawa. Pastora. Yes, mayroong isda hindi marunong lumangoy. Di nyo pa alam. Tagot, taga-coronal, di alam. Yung isdang wala sa tubig. Ang daming Kristiyano magaling mag-disciple, magaling mag-evangelize. Ang problema, wala sa presensya ni Lord. Walang way nahimo. Amen? Inay mo to pad, kasabot. Mag-Facebook, 4 ka oras. Mag-pray 4 minutes. Nadi kay power, ana. The only power you have is kili-kili power. Waray power gini mo. Pero you must be proud about, pinagpawisan mo yan eh. So napakahalaga po, bantayan natin ang betrayal. Don't think about Judas, think of yourself. How many times you betrayed the Lord? Si Judas, ginagmay mo yung betrayals. Pero it grows. Amen? That's why we need to understand today that simula ngayon, let's get back to God. Amen? What is important with God is you. It's not your achievements. It's not your promotion because God owns it. What God wants is you. Kaya I pray, pag uli na to, murag bang mingaw na kasi, Lord,
When I look into your holiness. Naalala yung matanda pag nag-worship niya. And I stand without you. Tinabihan ko talaga, pinakinggan ko, I stand without you. Umiyak. Sabi ko, buti pa itong mali ang lyrics, tama ang puso. Meron dyan, tama lyrics, mali puso. Slang pa, I stand in awe of you. Hello, anya na, nag-worship mo ba? I stand. May patong tiguang, I stand without you. Feel pa niyang presence sa Ginoo? Amen? It's not about the lyric, it's about the heart. Amen? Because worship comes from the heart. Amen? So, hindi mo ito separation. Pwede ka ba mag-separate sa imong cellphone? Amen? Matuka, ilayo na siya kay tintalon di kikaana. Inigmata ni mo, hallelujah, Lord. I worship you, God. Alam nyo, pag ginawa mo every magbi-build up yan every day. Amen? So, remember separation. Alam nyo po ba, sabi ni Lord, be holy. Alam nyo ibig sabihin ng holy? Be separated. Pwede ba ka mag-separate sa kalibutan para magamit sa Ginoo? People are dying. Children are being the next generation are being destroyed. Families are destroyed. It's only the presence of God that answers them all. And we are carriers of God's presence. That's why every day, ayaw yung iba ang luibi ang Ginoo. Ha? Inigmatagin mo sumuntag, first God yun, first God. Amen? Imatuad, first God ba? First the Lord. First the Lord. So, pangalawang requirements is the supernatural. Sometimes we are so natural, sometimes we do everything mechanically, o parang ginawa na, mechanical na ba siya ba? Naging rigid na siya, naging religious na siya. But remember this, we are created supernaturally. Amazing. Imagine mo yung sperm cell na 400 million sperm cells naghabulan yan. Sa isang egg cell, pagka-arrange doon pa lang ang grabe, supernatural yun. Kanay mong tupad, supernatural yan, champion yan. Gipildi niya 399,900,000 na kaigsuon niya, siya nahimong tao. Tapos nigawas kang natural. Hallelujah. Life is too short to be ordinary. Biro mo, 7 days a week, wala man lagi imbitahan. Sobra ka naman supernatural. Mahirap ba mag-imbita? Pero wala din na uso invitation ba? The basic of evangelism is invitation. Kung di ka pa ba, di ka pa to one verse, dali mo siya, mahirap ba mag-invite? Babait? Church? Mahirap ba yun? Ini mong tabi. Sabi nga ni Bishop, ang hirap na kailangan yung team ninyo, hindi ba no? Oh, may vision ka, may execution ka, team mo mongoloid. Evangelize na pastor. Grabe. Team mo ito, panmurag mongoloid. Huwag nag-invite mongoloid yan eh. May gani, wala inana din hibat. Dito speakers, daghang kayo, shout out nila, shout out. Mga buutan ng mga tao diri ba? Remember this, supernatural, we are supernatural. To be supernatural is a natural that has super. Amen? So, ibig sabihin, remember this, a supernatural sparks the natural. We need, kaya sabi ni Lord, wait for the Holy Spirit so that you can function in the spiritual realm, in the supernatural. Amen? Yung magpapalakad ka ng pilay, that's not normal. Amen? Alam niyo, yung mag-devotion ka araw-araw, di normal yan. Hindi mo tupad, nag-devotion ka ganina, supernatural ka ba? Tingnan mo, Isaiah 40 verse 31, sabi roon, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings and like eagles. They will run and not be weary. They will walk and shall not faint. Unsay nauna, lupad. Unsay ni sunod, dagan. Unsay sunod, naglakaw.
Unsa kay mauna? Ha? Ang ano nauna mo itong lupad, sayo ba si Isaiah? So, fly and then run and then walk. Nagkamali ba siya? Hindi. Because flying is the result of running. And running is the result of walking. So supernatural starts when you start to walk with God daily. Gusto mo breakthrough? Mag-build up ka daily. Ang problema na tao, gusto nila mulupad niya, di makaibaw mulakaw. You have to walk daily with God. Yung ating daily walk with God, ating daily lifestyle, imagine mo every day, sabi ko sa mga leader ko, dapat yung invitation, daily lifestyle, evangelism, daily lifestyle, PID, daily lifestyle. Yan. Hindi na siya program, but a lifestyle. Life to live. Amen? Kaya makakita gani kag tao, kay bao naka, imbitahan ko ni. Amen? Amen. Sa una, nisakay kong tricycle ba niya, giplit, ang pamliti 30. Gikuha, gisingil ko niya 60. Sino rin nakipag-away sa tricycle driver? Ako lang? Sabi ko, ba, sobra ka maningil ah. Hindi na tama yan. Bumunot ng ice pick. Aba, di niya kilala to. Bumunot din ako. Ng 100, ito na ako sa'yo. Naisip ko ba pag nasaksak ako, hindi lang 100, babayaran ko sa ospital? Kaya simula noon, nag-isip ako, sabi ni Bishop, change the way you think. Kaya simula ngayon, sakay yung tricycle, Brad. Pilay-plite dito. 30, pwede 50. Yes, totoo yun, no? Di, pagbaba ko, binigay ko 50, sinuklian ako sa ako. Brad, ba't mo ko sinuklian? Di ba usapan natin 50? Nagalit pa ako. Pero ito yung twist. Alam mo ba, Brad, bakit? Kasi may nakilala kong Diyos na mapagpala. Gusto mo rin ba siyang makikilala? Ganito, sinare ko sa kanya. Di, binaril ko agad. May dala kong baril lagi eh. Romans 6:23. Bang! Ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Kaya ba ka? Apan ang gasa sa Ginoo maong kinabuhing dayon. Amen. Just Jensen Airport. Tuyoon man ako magdakog bag na mo dool mga porter. Be, alsahan na Brad. Alsahon niya. Akbayin ko, Brad, nisimba na ba ka? Sa asaman ko, asam ka magsimbahan? At sa Katolik, o lagi, nisimba ka? Wala lagi. Nga noon ka magsimba. Sabi ko, Brad, na ako'y maayong balita ni mo ba? Unsay gusto niyo, maayong balita o masamang balita? Sabi niya, gusto ko yung mabuting balita na lang. Sabi ko, oh sige, dahil gusto mo ng mabuting balita, bigyan kita ng masamang balita muna. Sabi ko sa kanya, Brad, nakasa ba ka? O, kita magtanang ka sa ko, ay pangapil diha. Kung nakasakang kuna, apilon man kunin mo. Sabi niya katawa ba? Yung tinuro ni Bishop na Quintology, very powerful eh. Hindi kailangan, alam mo ba brother, sabi ng Biblia, sa Romans 6:23. Doon pa lang, lilipad na yun. Alam mo eh, kabigo na ko ni. Wasi kalibutan nga gi-evangelize na ako siya. Nangatawa lang me. Ingko, ang bayad sa sala, mo ang kamatayon. Sa nakasaba Brad, Brad, nakasako. Aba, ang kamatay hindi lang sa sementeryo yan. Ang bulsa pwedeng mamatay. Napatyan pa kag bulsa. Sini kay pangutang, patay mo bulsa. Relasyon na matay. Pero na ako'y mayang balita nimo. Apan ang gasa sa Ginoo maong kinabuhing dayon. Amen? So kinabuhing dayon, Brad, hindi yan hinga-hinga forever. Kasi impyerno, hinga-hinga din sila forever doon. Ang kinabuhing dayon, the life of God in your life. Na anumang sira sa buhay mo, aayusin na Lord. Kaya yung katawan niya sa lasog-lasog, para yung wasak na buhay mo, mabubuo. Amen? Sa halagang 150, naka-evangelize ako na isang kaluluwa. Hindi mo to ba't ikaw? Kanusam ka, ganun magtiktihik man ka. Diba? Makipag-away pa sa tricycle driver. Adto may banaog sa tungod sa church. Di na ako musimba-simba na makuripot mga tao diha. Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, supernatural. Pag sinabing supernatural, you don't act natural, kakaiba ka ba? Alam mo, one thing I love about Bishop, kakaiba siya eh. Iba, naku, grabe. Salamat talaga. I'm so grateful that I met Bishop. Alam nyo, I met Bishop 2005, pero hindi siya, kilala ko siya, hindi niya ako kilala.
But I worked my way towards Him. After 15 years, buti na lang may pandemic. Dahil sa pandemic, nakonek ako kay Bishop. Dinalhan ko lang siya ng tinapang bangus na paborito ni Pastor Roger. Nakakalimutan ko, Pastor Roger. So, balik ko. Yung tinapa ng bataan. So, yun po yun. And then started connecting. Kasi inamin ko na po na wala talagang alam. No, yung iba kasi ay pa umamin eh. Pag umamin ka, may pagbabago talaga mangyayari sa'yo. Ibang klase yun yung na-meet ko si Bishop. Kakaiba siya mag-isip. Kakaiba to. Hindi natural. Tawagan, magtatanong si Bishop, hindi pa kami tumama. And si Per yung kasama ko, hindi na kami sasagot kasi alam na hindi kami tatama. Ibang klase talaga, sabi ko, yun ang gusto ko. Hindi yung mga nakabarong, alam mo, sabi ng Panginoon, na ang presensya sa Ginoo din, inayag lihok. Hubuhay mo sinilas. Grabe talaga. Running ba? Natural naman. Pag sinabing supernatural, you don't conform yourself to this world. Natural kay sila mag-una-una ba? Dapat supernatural. Amen? Ingay mo tupad. Supernatural tayo, ha? So it's your daily encounter with God that will make you supernatural. Pangatlo, bravery. Dapat matapang ka. Psalms 82 verse 1. God stands in the congregation of the mighty. Kanang mga talawan, di niya ubanon. National Conference. 3,000, mahala. Uy, talawan na ginim mo. 3,000 lang katunga, rabi na 6,000. Ano sabi sa akin ni Bishop, sabi niya, nung May 2022, May, sabi niya, nasa Boracay, conference ng mga pastor sa Boracay. So nag-swimming, sabi niya sa akin, John, punta tayo ng Bogota next year. Sabi ko, yes, Bishop. Tinapangan ko. At tong Bogota, pero akong bulsa, gubuta. Tanawa ha, wakay kwarte, talawan pa ka, doble na yung pildi, oy. Yung tupad, pangisog ba? Naalala ko yung sabi ko sa isang nanay, sabi ko, sister, dapat mag-evangelize ka. Tapos, pastor, nahiya po ako. Tapangan mo, hindi po ako matapang. Ano hindi ka? Matapang ka kaya? Hindi po, sir. Narinig ko, sinigawan mo yung asawa mo. Di ba sabi ni Pastor Roger? Sanayan na, nararaw mo sigawan. Para masanay ka, sabi ko, yung tapang mo, gamitin mo sa tama. Amen? Tapang dapat tayo mag-evangelize, tapang tayo mag-conquer ng ating barangays, ng ating campus. Kailangan ng tapang dyan. Alam nyo ba ang unang ilabay sa impyerno? Mga talawan. Dili ka itong nag-ghost project, dili. Third honor na sila. Mga wicked, dili. Third honor lang. Ang first honor, but the cowards, Revelations 21 verse 8. Ang mga talawan, di kay ba mo disciple, maulaw mo evangelize, mag-andam yung ka. Di gusto ng Ginoong talawan. Gusto ni Lord, brave ka. Amen? Amen. Dapat brave ka. Alam niyo, after pandemic, sabi ni Bishop, kuha kayo ng sinima. Hallelujah. Hallelujah, sinima. Ibang klase si Bishop mag-disciple ba? Mayong tagtagaan ko niyang kwarta. Di ra yun. Hello, sikreto, huwag kayo manghingi ng pera sa mentor nyo. Manghingi kayo ng idea. Kasi ang pera naubos, ang idea lumalago. Di ba sabi ni Bishop, isang idea lang, yung mango puree, di ba? Isang simple idea yan. Ang ating mga mentors, they are carriers of grace. Ang daghang na sila wisdom. Mautan mag-story yan sa Canaramis Airport. Naka-record din na dayon. Nga naman, I don't want to every word miss. Kahit mga kwento-kwentong biro lang kasi alam ko may bababa talaga dito. Amen? Kaya ba, I started to listen, kuhain ko itong mga instructions. Grabe. Alam nyo, bago ko sa G12 noon, hamunin talagang tapang mo dito eh. Ang member na ko, 17 tunga, baliw man itong usa. Tapos sabi ng aking mentor noon, hindi ko pa si Bishop noon, ang mentor ko noon, sabi niya, Loy, magdala kag 20 delegate sa Araneta Coliseum. 20, 17 membro na ako. Ang among church grahe, kay wami pang-abang sa commercial building. Yang collection na mo, 2,000,
Love gift na ko 500. Ang registration ng pastor, 1,200. Ang leaders, 800. Ang youth, 400. 2 days. So magmamasahe ka, mag-arkila kami ng sasakyan, mag-hotel kami, kakain kami. Mahirap lang ang church. Bago pa, gusto ko na mag-backslide. Sino maganyan? Registration na, backslide na. Tapos pag nag-pray, pag ginoo, pag-uhang kalibutan. Ilaratis, hadlok, mag-registration, pag-uhang pang kalibutan. Pataka lang kag-prayer. Inemon to, ba't klaruha ba? Klaruha. Salamat na lang, natuto ako ng devotion. Alam mo sa devotion, sabi ng Lord, anak, itong problema ng maraming mga pastor, hindi maka-next level, kasi hindi pa nagbayad na mahala na. Sabi ni Bishop, hindi pa lumakad, nalayuan na. Hindi pa ginawa, nahirapan na. Mabago ditong naso na ng inalang kinaiya. Dili, God, balik lang sa Katoliko, Brad. Anak ko ito. Tapos dito ka sa G12 Transforming Nation, ay kinalan isog ka dire. Amen? Matapang kang harapin yung mga challenge. Amen? Baka di, pila yung registration dire, Pastor, karon? Mo, 500 katunga ros 1,000. May uban na naglisod pa, 500 katunga, ano 500? Yan malinas kay sisi lagi, gamiram lagi 500. Yan sa registration, dako na. Anong klaseng mindset yon? Mao ba na magbago sa kalibutan mo na magbago sa atong nasod? Di na bagong nasod doy. Kung 500 na mo angal ka. Iniyam tupad, last na to ha. Last angal, sunod ha. Di na. Amen? Alam niyo what happened? I started asking, as I prayed, I started asking instructions from God. Alam niyo, nadala na ako 44 delegates. And from that moment on, the church was never the same again. Amen? Now ngayon, may church na ako sa Singapore. Kung nagpatuo ko sa Katalawan, naragay paghuwat ko mga K-pop ba? K-pop, alam mo mga K-pop, Pastor? Umasa sa Koreano. Moksaning. Ano ba mo? Patay ko bilindir po. Pero, ato-ato lang niya, nagyo ko'y foreigner nga supporter. Siyempre, kailangan natin na supporter, di ba? Yung foreigner kong supporter, taga-Israel. Pinanganak sa Bethlehem, pero nidako sa Nazareth. Ang pangalan niya, Jesus. Amen? Jesus never fails. Nung sinabi ni Bishop, sa sinima kayo, di pumunta ko sinima ngayon. Hallelujah. Pila per hour? 6,000, 12,000. Pwede na. So, napaman ni underlying charges. So, paano kayo? Sabi ng mentor ko sinima Binilang ko ilang upuan. Sabi ko nga, tinawag ko mga leaders. Sino rito nanonood ng sine? Ako po. Magkano ba yung sine yan? 400 po. Okay. Eto, 200 lang. Pero dili ka malibang sa entertainment kung makareceive ka ng Word of God. Kasi binilang ko yung upuan, dinivide ko yun, magkano bayarin namin lahat. Nahuhog siya 156. So ginawa kong 200 para sa mga bukong. Di man ay makalikayan, Pastor, nagibukong, Pastor. Di ba? Tinayong tupad, bukong baka dire. Bukong, Pastor, yung sumakay lang sa libre lang ba? Yung sa amin, bukong. Para hindi mamasahe na. Pero last na niya yan kasi kaibaw na siya. Kabaw na ko, Pastor. Sunod na ako atin, ako na po yung libre. Amen, amen. So, alam niyo ba, nakuha namin yon, nabayaran namin first week. Second week, medyo okay lang kung minsan lang. Kung linggo-linggo, maramdaman din pala nila. May lumapit sa akin, Pastor, may 5 pa akong akay. 1,000 yun, Pastor. Wala akong 1,000. Dalhin mo, importante kaluluwa. Kaya alam niyo po ba, nauso po sa akin yung abono. Ako lagi nag-abono. Alam niyo ba English ng abono? Fertilizer. Pag nag-fertilize ka, maraming bunga. Amen? At alam niyo, isa sa bunga, nakarating ako ng Bogota, Colombia. Kasi nag-fertilize ako Di may harvest ako. Amen?
May tupad, kulang na kas fertilizer, Brad. So we need to understand, you need to be strong, you need to be bold in winning the lost. Kasi kung wala kang bravery, hadlukon lang kas rentas building, din na lang kumugjito. Hadlukon lang kas registration, hadlukon lang kas sa process. Naku, bibili pala ako ng like plus notebook, bibili pala, ang hirap naman, pwede ba wala na lang ganyan-ganyan? Kasi pwede naman tayo maluwas sa Ginoo, di ba? Kasi may mukha ang darig manok ba? Tasa kamot. Hala, pastora, di mo kumukha og manok. Buhi pa man na. I-process mo muna yung manok. Fried chicken pwede. Kaya pag hindi ka naka-process, walang mangyayari sa'yo. Hindi angat ang value mo. Thus, it takes bravery to join the process. Ay, alam nyo ba yun? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo, kaya pala, had Lucas Life Class, ha? Napabi is oil, ana. So, kaya, napakahalaga po na mo, hello po, good afternoon po, Bishop. Biglang bumahit na. Alam niyo ba? Tingnan niyo kung hindi ka matapang, yari ka. Bakit? Napakadaling sirain ang buhay. Wala ka lang gagawin, sira na buhay mo. Nuro sa amin ni Bishop yun eh. Pero pag paangat ng buhay, kailangan matapang ka. Amen? Kaya kung hindi ka matapang, hindi ka makapunta sa next level. Kasi ang next level mo, hindi mo kaya sa level mo ngayon. Pero pag umakyat ka, makakarating ka doon. Amen? Alam niyo po ba na unang challenge sa amin ni Pastor Cesar is to join the Asia Conference. So, ang akong allowance sa church, 500 per week. So, times 4, 2,000. Ang rent na ko sa balay, 2,500. Kailangan tapangan mo talaga. So what I did, yung dalawang cellphone ko, ewan ko lang nakuha niya pastora yun. Nag-offer ako pastora ng dalawang cellphone na luma nun sa Cuneta Astrodome. Yung kung sino nakakolekta doon. Wala na akong pera eh. No? Pero Lord, itatime kasi gusto ko pumunta ng Asia Conference. After 1 month, yung cell group ko sa GSIS, sabi niya, Pastor, pupunta ka raw ng Singapore? Sabi ko, upo, Pastor, kami na magbabayad sa Singapore mo. Hotel, air ticket, registration, uban mo yung cell group ko, kasama sila. Di nakarating yung Singapore. Pag uwi namin, binago na ni Bishop na yung seat ko eh. Di ba? Next year ulit, hindi ganoon. Sabi ko, Lord, salamat Lord na ginamit. Pwede ba Lord na ako na lang ang magbayad? Bakit? Kung sila magbayad, babawasan nila eh. Di ba? Pag dumaan sa kanilang pera, may bawas yon. O magpadala ka sa Palawan, may bawas yon. Mas maganda direct. So, nag-abang ako, nagkaroon ng 3-5 na flight Cebu Pacific early a year before. Nakakuha ko. Sunod, nag-ipon ako ng pang-hotel. And then after that, yung binudget ko, inaral ko yung MRT doon. Kaya ang baon ko, 100 Singapore dollar. Okay? $2 sa tren, tapos $5 sa food, yung chicken rice, $3 lang yun, tapos $2 na Coke, tapos yung almusal, yung sliced bread lang. So, pagdating ng last day, doon ako bibili ng masasarap kung may sobra pa. Tipid talaga, amen? Kasi kung budget matalawan yung ka ba, kailangan mangisog yung ka. Nag-overcome ko ng Singapore, and then Bishop challenged us to go to Bogota. Okay, sa may mga tug-Bogota, diha ba? Kailangan isog yun. Kaya di ka isog, di ka makatug-Bogota. Gubuta lang yung kinabuhi na. Alam nyo, grabe, amazing. Nakarating ako din. This year, nakarating naman ako ng Bogota. Pagdating, grabe, umiyak talaga ako sa conference doon. Sabi ko, Lord, I'm sorry, Lord, na last year, hindi ako nakarating. Kasi pinag-decision ko kasi yung bulsa ko. Sabi ko, but this time, Lord, every conference, Lord, I make covenant na at dito ako sa Bogota, Lord. Iba talaga. So, kaya ngayon, punta na naman kami sa Bogota. Amen? Alam nyo, pag matapang ka, sasamahan ka ni Lord. Psalms 82 verse 1, God stands in the congregation of the mighty. Pang-apat, the desperation. Alam niyo ba yung babaeng dinurugo for 12 years? She was so desperate. Pag desperate ka pala, minsan si Lord hindi niya alam.
Lalabas lang yung power niya, hindi niya alam, di ba? Sabi ni Lord, aba, who touched me? Sabi ni Lord, sabi ni Peter, ay Lord, lahat naka-touch. No! May lumabas sa aking power. Alam niyo po ba, when you are desperate, you attract the power of heaven. Pero kung magaling ka pa, mahusay ka pa, hindi ka maka-attract. Si Pastor Ian Galvez, kaibigan ko yan eh. Sabi niya, kaya ako lumago bro, kasi unang-una, wala kasi akong alam. Dahil wala akong alam, nagtatanong po ako. Tatanong siya kay Bishop at nagpapaturo. Amen. Pag hindi ka pa desperate, dito, ay okay lang kami. I have 800 members, sabi ni Bishop. Binilang pala itong daliri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. So isang katao, 20 daliri, so 20 yon ang bilang. O 800, ilan yon? 40 lang membro. Nya, mabago ang Marvel, 40 ra membro nimo. Muadto kang mayor, pero appointment, busy ako. Imagine kung 8,000 member mo, si mayor makipag-set appointment nimo. O brother, Pastor Edison, busy. Sabi mo, mayor, pasensya, busy ako eh. Come other day. Kung may connection na ibang klase yun. Amen? So, may business sila, Bishop, doon sa San Fernando. Kinukutungan siya ng mga ginawa ni punintahan nga ni Bishop yung mayor. Mayor, ano ka? Kami bahala. Wala, hindi tuloy siya nagkapera. Naayos yung permit ba? Iba yung may connection ka. Kasi nakita ni Mayora Vilma sa region ako, ang daming tao. Siyempre, mga politiko, buto to Makonquer talaga natin ang politics when we started to grow, but it takes brave heart. Amen? And it takes also desperation. But dapat, when was the time you're so desperate? Seeing the lost. You cry with compassion, Lord, help my nation, Lord. Kailan ka huling umiyak sa souls? Kailan ka huling umiyak na nakita yung pamilya, nawasak yung pamilya? Meron ka ba bang naramdaman na habag sa kana? Buti nga sila. Ayaw nyo kasi mag-judge mo pa. So it takes compassion. Amen? Takes compassion. That's why we need to be desperate. And lastly, the heart setting. Importante po, if you want to go to the next level, dapat tamang puso. Kung importante ang mindset, siyempre heart setting din. Number 1, you must have a circumcised heart. Amen? So, sabi ng Deuteronomy 8:10-16, circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. True circumcision is in the heart. Na yung bang hindi ka na callous heart, naramdaman mo na yung naramdaman ng mga tao. Jesus, when He looks at the crowd, He was moved with compassion. Alam mo ba, kapag yung hindi ka na umiyak sa souls, makasupot yung puso mo. I pray tonight, this afternoon, that God will again circumcise our heart and see the true condition of those people. Because once we see them, God will bring us to the next level. Amen? So a heart set is a heart that is connected to His leader. So, if you can be corrected, sabi kanina ni you can be directed. A circumcised heart, madali siyang i-correct. Amen? If you can be corrected, you can be directed. Yung iba, pagka nirebuke mo na, mubalhin na maglaing simbahan. O di kaya, mubalhin na maglaing mentor. If you can be corrected, you can be promoted. If you can be corrected, you can be perfected. Yun ang circumcised heart. Madali siyang i-correct. At hindi lang siya madali i-correct, connected pa siya sa kasing-kasing sa iyang pastor. Remember David? Sabi ni David, ang sarap uminom ng tubig sa Bethlehem. Di ba? Ang problema, ang Bethlehem garrison ng Palestines. Narinig ng tatlo, they were connected with their leader. Pumunta talaga doon, kumuha. Yung iba, yung may mga leaders ngayon na parang supot. Hirap na yung leader sa anong siya, wala lang pakialam. I pray, let's all stand this afternoon. Let's pray that God will start to change our heart, to connect our hearts, and to have a loyal heart. Amen? Alam nyo, kaya sabi ni Solomon, guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So when you set your heart right, remember this, a right heart
is a right life. Amen? Pwede natin itaas namin ang kamay sa Panginoon. Heavenly Father, we wanted to go to the next level, Lord, because we believe, God, in our next level, the multitudes is there, God. So I pray, God, that you teach us, Lord, to be separated from this world, God, to this wrong people, God. And teach us to walk supernaturally, God, with our daily walk with you. And give us bravery, Lord, in dealing, Lord, with the challenges that we face in winning the lost, in changing this nation. And Lord, continue, Lord, to give us desperation, Lord, until we see every single soul turn back to you, Lord. Give us this kind of heart, God, that to cry for the lost. So desperate, God. Kagaya ng ginawa mo, Panginoon, iniwan mo ang kalangitan because you cannot attempt, Lord, na mapapahamak ang tao. Kagaya ng ginawa ng Father, He closed His eyes ng kanyang anak, pinako sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng mundo. Lord, I pray that you make our heart right with you, God. Lord, sa intensive training na ito, Panginoon, silyuhan niyo po ang narinig namin, Lord, at maririnig pa namin, Panginoon, with the blood of Jesus. And Lord, like rain, Lord, it will not return to the clouds without watering the plant. So as your word, it will not return to you empty, Lord. It will accomplish its purpose and the desire that you wanted to happen in our lives. Thank you so much, Lord. We give you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.